mensahe ang kailangan marinig ng mga Leo mula sa July 21 to 27, 2024. Weekly reading nga pala to. Pwedeng nangyayari na o mangyayari pa lang. Kung hindi man mag-resonate sa inyo itong gagawin kong reading o hindi tumama, baka mag-resonate o tumama sa someone na kakilala nyo o malapit sa inyo. Baka may lumabas na gender. Ngayon, kung hindi fit sa sitwasyon nyo yung gender na lalabas, gawin nyo na lang energy. O baliwalain nyo na lang. Pwede rin naman ganun. Kung energy, pwedeng feminine o masculine energy. Pwede rin yung masculine, siya yung extrovert, at yung feminine, siya yung introvert. So, ano to? May walking away pala to. At ito ay baliktad. Parang na-stuck may someone na na-stuck dito. Hindi makaalis. Kasi nasa process pa lang siya ng pagdedesisyon. Parang nagmumuni-muni pa lang dito. Ano kaya to? Missed opportunity? O tungkol sa left behind? Ghosting siguro to. Kaya yung someone dito hindi pa makapag-decide. Nagmumuni-muni, na-stuck siya sa sitwasyon. Ito nga feeling trap to. Feeling trap. Kasi natali. Natali siya doon. Siya makalis. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero ghosting ay posible para sa iba sa inyo. Na para bang hindi nila alam kung mag-move on na ba o hindi pa. So mahirap mag-isip. So kung ghosting to, sino yung possible person dito ng Leo? Aquarius, Sagittarius, itong mga to. Prone talaga sa to. Pang-ghost. Lalo na to. Silang dalawa actually. Pareha sila. Prone sa ghosting. Sila yung nang-ghost. Pwede rin naman yung Leo, di ba? Pero mas common to. Susunod to. Ito yung sa pananaw ko, ito yung pinakauna. Na prone sa ghosting, susunod to. Ewan ko pang ilan yung Leo. Pero nasa top 10, malabang 12 signs lang pa to. Top 5 yung Leo. Pero ganun Ghostingin yung Leo dito. Either nangyayari na to, mangyayari pa lang ito. Aquarius, Sagittarius. Pero kung ginost na siya, ganun pa rin yung energy sa loob ng July 21 to 27, in a way na hindi pa siya makamove on, hindi niya pa alam gagawin niya. Kung
Nakalimutan niya na ba yung tao o hindi pa? Yung person niya. May good gentleman tayo. Oh, eto, sabi, pag lumabas tong dalawa, automatic, man-to-man relationship yan. Pero ang case sa mga to, meron tayong man-to-man relationship, pwedeng kayo mismo yung nasa man-to-man relationship o kakilala nyo, nasa man-to-man relationship. Ano meron sa kanilang dalawa? Ano yan? Naku, sabi dito, lies being exposed. May daredevil sa kanilang dalawa. Aha. Siguro ito. Sa kanya tumama to eh. Kasi kung main male person to, ano to? Lalaking Leo. Siya mismo to. Kasi may cross-watcher, di ba? Siya tong daredevil. Mapusok ba? Mapusok. Puso. Um, Flirty. Ay, ano ba to? Ma-expose kasi yun eh. Na may anomalya pala itong ginagawa yung lalaki. Pero kung man-to-man relationship, siguro ma-expose yung lalaking Leo nga na flirty pala siya o may pina-flirt siya. Hindi pa naman literally cheating. Okay? Nasa process pa lang ng cheating. Nagpa-flirt, may pina-flirt siya. Kasi ito yung other man. So, hindi ko masasabi na yung other man yung nagpa-flirt. Probably yung Leo talaga. O, lalaking Leo. So, again, may cross-watcher. Bakit yung person nila mismo? Ay, ito pala. Military. Laging lumalabas tong military person. Parang buong ginawa akong reading. Aries to Leo lagi lumalabas to. Anyari. Murky thoughts. So, ang dating sa akin, pwedeng ito mismo yung trabaho nyo, nababanggitin ko. O mag-ingat kayo sa taong to. O siya yung makaka-experience nung sasabihin ko. So, pwedeng person nyo to. O kayo mismo. Kasi may tayo murky thoughts. So, depressed yung tao dito. Murky thoughts parang ano bang Tagalog? Ano bang magandang Tagalog ng murky? Hanapin ko sa Google Translate. Madilim. Uh-huh. Yung kasi naisip ko, murky water. Hindi mo makita yung ilalim, di ba? Etong murky thoughts. So, hindi mo makita yung isip. Madilim na nga lang. Madilim na isip. O dark thoughts, siguro. Pag ganun, dark thoughts, edi depression na yan. Ngayon,
na-partneran siya nito, military force. Baka ito yung maging problema nyo. Mag-cause ng depression, mental problem, o worry. Itong taong to. So again, case-to-case basis. Kung di ka mismo to, dito yung magiging cause ng worriness ng iba sa inyo. Kasi yung military person, siya yung someone na may mataas na posisyon. Someone in authority. So, military person nga, police, navy, soldier, politiko, government official, lawyer. Mataas posisyon I-involve na rin natin yung mga mataas ang sweldo. Diba? Trabahong mataas sweldo. O pwede rin boss. Leader, supervisor, manager. O someone na para sila ng damit. May merong uniform ba? Career na may uniform. Kasi may career naman na bahala ka na kung anong gusto mong damit na suotin mo. Wala silang uniform. Ito may uniform. So siya, itong mga to ang pwedeng maging problema ng iba sa inyo. Okay? Ngayon, kung yung mga sinabi ko, yun yung trabaho ng nanonood. Di siya mismo yung made-depress for some reason. Bakit kayo? Sabi nga natin, anong pwedeng pagpugatan ng problema dito? Ay, may magko-confess daw, makukonsensya. Pero ang ganda naman ito. Makukonsensya, ang ganda ng sumunod. Ay! Ayan, ano yan? So, itong dalawang to, ang dating sa akin, nandun lang siya sa friendship, partnership, para sa benefits na makukuha niya. So, manggagamit kasi to, user to. Ito lang gusto niya, yung mapapala niyang maganda sa connection na para bang makukonsensya siya na ginagamit nga lang niya yung tao dito for good purposes. Parang benefits, good benefits. Parang friends with benefits. Yung sitwasyon dito. Na makukonsensya siya na mali yung ginagawa niya. Nanlilin lang niya yung kaibigan niya o yung karelasyon niya para lang sa pera o kung ano mang benefits ang makukuha niya sa kanya, basta ganyan. Pero at least, di ba, aamin siya na may masama pala siyang agenda o motibo. Ano pa bang mabubuo natin dito? Bukod sa magko-confess. Magko-konsensya. Coming clean Bigla na lang nagmalinis. Pwede rin ganun. Nagmalinis na totoo daw ang kanyang motibo pero joke lang yun. Pwede rin ganun. Ito pala. Ito babasahin ko na lang. Madali naman to intindihin. Guilty daw. Ito na nga yun.
nakonsensya o guilty. Yung sinabi ko dito, na guilty, kaya pala nakonsensya. O pwede rin naman ganito. Kung dito connected dito, basahin na lang natin. Don't let guilt get in the way of happiness. Ito. So sabi dyan, synchronicity, a divine soul counterpart. Relationship is blessed with amazing moments of synchronicity. Wow. Synchronicity ay posible, oh. Common lang naman yung synchronicity sa mga twin flames. Saka soulmates, di ba? So, mapapansin ng iba sa inyo yan. Yan synchronicity. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.